Ah, huli ka na namin ngayon, T-Rex! Hindi ka na makakapinsala sa park! Ha? Ano yun? Anong sinasabi mo? Hindi kita maintindihan. Ulitin mo nga. Teka nga. Tanggalin ko muna itong nasa bibig mo para maintindihan kita. O yan, okay na. Ano ulit yung sinasabi mo? Feeling ko may mali ako. And here's the toy that we're going to review for today. This is the reissue of Jurassic Park 93 Classic Tyrannosaurus Rex Off-Road Tracker Pack. And as you can see here, wala na nga dyan yung ating mga figures dahil na-unbox na natin sila nung nag-live tayo. And at the back, nandito yung mga figures na makukuha natin from inside our packaging. And on the side, Jurassic Park. On the other side, Jurassic Park. And on top, Jurassic Park Tyrannosaurus Rex Off-Road Tracker Pack. And at the bottom, barcode and stuff. And once na na-unbox natin siya, check na muna natin first yung ating vehicle here, which is yung ating Jeep Jurassic Park. Yan ang itsura niyan sa harap. Yung mga lights niya, halos lahat is decals lang. Even itong logo niya sa gitna. Yan ang pinaka-details niya. Maayos din naman ang details sa front. Gandang ha. Even sa side. Yan, open lang yung kanyang door. And then at the back, sticker lang ulit yung mga light natin dyan. Sa kabilang side. Alright. And sa loob, sa driver seat. Maganda. Ginawa nilang color yellow ito. At least maayos. And maganda yung details. Yan. And then itong wheel na to, hindi na natatanggal. Ito naman itsura niyan sa ilalim. Yan. And it rolls well. Maayos ang pagkaka-roll niya. Walang sabit yung gulong. Maganda eh. Maganda yung wheels natin dyan. And then, of course, na-open din yung doors natin dyan. Alright. So, ito na yung ating broom. Next, i-check naman natin si Dr. John Ray Arnold, si Samuel L. Jackson. Check muna natin yung details niya. Ayan. Okay. Parang ang laki ng salamin niya para sa kanya. Ang kulit lang din nung outfit niya. Para siyang naka-turtleneck na straight jacket or something. Yun nga lang, dito sa lower part niya, isang color na lang lahat. Kanyang knee pads, even yung kanyang boots, is talagang isang green na lang. Buti nga dito sa mga gloves niya and belt, naglagay pa sila ng red. Ayos naman yung itsura dyan. Yung salamin niya dito, hindi pwedeng matanggal. Although, pwede mong maangat at makita mo yung eyes niya, pero nakaglue na dito sa gilid. Hindi siya tulad dun sa Hammond collection natin. Talagang pwedeng matanggal yung pinaka-eyeglass niya. Okay, so para sa kanyang articulation, yung head niya naro-rotate 360. Halos walang look up and konting look down lang. Yung kanyang creed moment with arms wide open, ganyan. Then of course, naro-rotate yan 360. May elbow bend din na ganyan, single joint lang. And naro-rotate din sa elbow. Kamay, wala ng articulation. Sa waist, naro-rotate yan 360. Yung kanyang Van Damme split, maganda ang kanyang Van Damme split. And then high kick, good. Back kick, halos wala. And then yung kanyang knee bent, single joint lang din. And pwede rin ma-rotate dyan sa knees and sa paa, wala ng any articulation. Now, dito si Dr. Arnold is meron siyang armor up. Para siyang magiging Green Lantern. Naman na itsura niyan. Parang super soft rubberish na itong armor niya. Okay? And then yan ang pinaka-design niya. Wala nang ibang details or any paint details yung kanyang armor. Basta green. And then lagay natin dyan. Armor niya. And then clip lang natin dito sa likod. Parang may mga peg siya dyan. Nasasakto doon sa armor niya. And there you go. Eto na. Suot niya na yung kanyang armor. Okay naman. Medyo nagmukhang macho naman dito si Dr. Arnold. And hindi lang yan yung kanya accessories. Meron din siya dito kasamang spear na isang color na lang din. Brown na lang lahat. Na may parang konting vines pang kasama doon. Ang pinagtataka ko lang dito sa weapon talaga niya na to is ang hirap hawakan kung pag ganyan niya hawakan kasi parang maluwag dito sa ilalim. Parang pinaka-best kung papahawak niyo sa kanya dito sa parang yan, hawakan niya dyan. Hindi ko rin alam bakit ganun. Pag ganyan hinawakan niya, yung weapon niya, parang mas okay, mas sturdy compared sa hawakan niya ito na parang spear talaga kasi maluwag sa kamay. I don't know bakit ganun yung ginawa nila. Hindi ko rin alam kung bakit may hawakan yung spear niya dyan. Pero anyway, ito na si Dr. Arnold pag hawak niya yung kanyang spear at suot yung kanyang armor. Grabe. Hindi ko alam kung baka mamaya basuka pala to. Now, let's proceed na sa ating main dinosaur which is ang ating Tyrannosaurus Rex. Yellow and black
color. Check natin yung overall details. Ayan. Maganda yung markings niya and yung color niya. To be honest, nagustuhan ko. And then yung overall details sa mukha. Ayan. Maganda rin naman yung paint niya sa mukha. Maganda rin nung sculpt ng head niya. Ayan. And then yung texture ng skin niya. Okay na parang meron lang tayong paint chip dito. Hindi ko alam kung bakit nagkaroon ng yellow dyan. And then yan pa, ibang details niya. Dito parang meron din tayong paint chip sa ilalim. Tails niya sa paa, parang painted ng black. At least nag-paint sila sa black na body part, na black din yung neck. Pero dito sa kamay, wala nang any paints. Sa loob ng mouth niya, yan ang pinaka-itsura niyan. Ang nagustuhan ko dito sa mouth niya, pag inangat mo yung head niya dito sa taas, sumasabay na yung sa ilalim. Pero pag dito naman sa ilalim, hindi sumasabay sa taas. Although, since gimmick itong kanyang bite chomping, yun nga, hindi mo siya pwedeng ma-display ng naka-open yung mouth. Kasi nga, nagko-close Not unless lalagyan natin ng something dito na haharang sa bibig niya kung gusto niyo siyang i-display ng naka-open yung mouth. Kasi ang pinaka-gimmick niyan dito sa batok niya, yan, sa back neck niya. If you press this, yan. Diba? Actually, maganda yung tunog nung bite niya. Yan, okay, yan ang pinaka-unang articulation natin dyan, yung gimmick niya. Next articulation is dito na sa pinaka-neck niya. May konting swivel lang din siya dyan, left and right and up and down. And then next, dito na sa bandang baba ng neck niya, may up ng ganyan and down din ng ganyan. And may konting swivel din ng ganyan and pwedeng ma-rotate. T-Rex arms niya, wala nang wide open, parang ang hirap, pero rotate naman, 360 yung kamay ng T-Rex niya dyan. Sa T-Rex legs niya, may open legs siya ng ganyan. Pwede ma-stretch out ng ganyan sa side. And then, yung mga paa niya is naro-rotate naman 360. Ito nga medyo weird part dito sa T-Rex na to kasi hindi ko alam kung parang may ratchet siya sa loob pero dalawa lang yung points ng ratchet niya. 1 and 2. Yun lang. Pero medyo may katigasan din pag i-rotate nyo yung paa niya dito sa likod. Next is dito na sa pinakapaa niya na naro-rotate lang yan, 360. And then next dito na sa tail niya which is ito yung kinabit natin nung nag-out of the box tayo ng T-Rex natin. Diyan siya kinabit. So yan, naro-rotate dyan and then may swivel and may up and down dyan. Sa dulo ng tail niya wala na pero super soft rubber itong part na to compared dito sa mga plastic parts na to. Parang ito, iba yung kulay. May pagka-rubberish something compared sa mga ibang parts niya na talagang pure plastic. Etong si T-Rex natin, meron din siyang accessories tulad nitong kanyang chain sa paa. Simple lang naman tong chain niya sa paa. And meron din siya para sa head niya. Yan naman ang itsura niya. Yung sa head niya, parang medyo okay. Maganda itsura. Pero super soft rubber na sa head. Dito sa ano niya, medyo matigas-tigas pa ng konti. So ang gagawin lang natin dyan is chain lang natin yung paa niya dyan. And then chain lang din natin to dito. And then yung sa head niya, pwede mo yung open yan dyan. And then we'll put it here. Cover up doon sa mouth niya. Hindi na gumagana yung bite chomping niya kasi nga nakaharang na ito. Okay, so yan ang itsura ng T-Rex natin pag na-captured na siya ni Dr. John Arnold na bazooka na pwede natin siyang isakay dito. Meron siyang peg dyan sa likod. If you want, dyan siya itatayo. Pero of course, this is a car so iuupo natin siya dito sa ating driver's seat. Yan. Okay, mag-drive ka na lang dyan, Dr. Arnold. And then, ito palang spear niya dito sa side ng jeep. Meron tayong lagayan niya. Yan. Okay. Yan no. Stick. Para sa height ng mga figures natin dito, si Dr. Arnold muna unahin natin. Taas niya is 3.75 human figure naman siya. And then yung ating jeep, yung haba is mga nasa 8.5 inches. Yung taas naman is mga nasa 4.5 inches. And yung lapad ng jeep natin is mga nasa 4.5 din siya. Si T-Rex natin, simula sa dulo ng tail niya hanggang sa may tip ng mouth niya, mga nasa 20 inches din mahaba-haba din siya. And of course, yung height niya, depende yan sa tayo natin sa kanya. Pero as of now, yung pinaka-stand niya is mga nasa 8 inches naman siya. Now, maganda niya. I-compare pa natin siya sa iba pa nating figures, especially yung ating isa pang 93 Classic din, which is si Dennis Nedry. Pasok muna natin siya, yung apocalyptic Dennis Nedry natin dito. Okay naman Actually, mas maganda pa yung paint ni Nedry kasi at least yung boots niya magkaiba compared dito kay Arnold na talagang full green lang lahat. And yung vehicle din ni Nedry, of course, nandiyan yung kanyang bike
o yung kanyang motor. And meron din siyang kasamang Raptor doon. So, include na rin natin yung Raptor natin. And meron tayo isa pa from the Legacy na may vehicle din from the Lost World. Ito yan, ganda. Kung magkakasama yung mga vehicles natin. And may Raptor din na kasama yun. Sama na rin natin. Let's include na rin yung ating Hammond Collection at Triceratops. And of course, yung ating Hammond Collection T-Rex. Siksik natin siya dyan sa pinakalikod. Mas malaki, mas mahaba at mas matangkad si Hammond Collection T-Rex. So yan ang ating height comparison. If you're planning to avail this Tyrannosaurus Rex Off-Road Tracker Pack, ang price range niya is around 2,500 up to 4,500 pesos. Depende na lang again kung saan market kayo makakuha ng copy ninyo or makakuha kayo na nakasale na or brand new pa siya. There you have it now guys, na ang ating reissue ng Jurassic Park 93 Classic na Tyrannosaurus Rex Off-Road Tracker Pack. What do you think of this whole set? Is it a go for you or no for you? Whatever thoughts, please comment it down below. But for me, again, for the sake ng set na ito, usually ang hinahabol ko dito is yung mga vehicle natin. Kasi talagang may soft spot sa akin pagdating sa mga Jurassic Park or Jurassic World na mga vehicles. And also, may additional pa tayong human figure dito. So, overall goods na sa akin itong set na ito. Kahit na hindi ako gaano interested again doon sa dinosaur natin dahil alam ko super magiging basic lang ulit yung articulation niya. But with this T-Rex, maganda naman yung mga color scheme niya and also may accessories din mismo yung T-Rex natin na nagpaganda sa overall playability ng buong set natin na ito. So for me, goods na goods ako sa T-Rex set natin na ito.